Nagtipon sa Japan ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang hilingin ang kanyang humanitarian release at pagpayag ng Japan na maging host country kung sakaling aprobahan ito ng ICC. Narito ang balita ni Shaki Kozaki. Umapila ang Republic Defenders for Peace and Unity o RDPU sa gobyerno ng Japan na magsilbing humanitarian host country sakaling maaprobahan ng ICC ang hiling na interim release para sa dating Pangulo. Nakita naman po natin nung nakarang araw na si Tatay Digong ay nawala ng malay pero hindi po siya nabigyan ng tamang pag-aasikaso at walang eksaktong pamamaalam doon sa kanyang mga pamilya. Kaya ito po ay medyo delikado para sa kanyang kalusugan. Kaya kami po ay gumawa ng sulat para sa government ng Japan na kung maaari ay bigyan siya ng humanitarian grounds for the interim release of former President Rodrigo Duterte dito po sa Japan. Kabilang sa kanilang apela ang agarang pagbigay ng access advanced medical care, mas malinaw na monitoring sa kanyang kalagayan at katiyakan na mapapanatili ang kanyang dignidad. Ang unang purpose ay ang immediate access to advanced medical care ni Tatay Digong na appropriate sa kanyang edad and fragile health. Pangalawa ay ang transparent monitoring of his condition in line with international humanitarian standards. Number 3, reassurance to his family and to the Filipino people that his dignity and well-being are being preserved. Ang panawagang ito ay isinagawa ng mga OFW sa Japan kasabay ng pagtitipon bilang tugon sa ulat ng pagkahimatay ng dating Pangulo sa kulungan ng ICC na umano'y hindi agad ipinaalam sa kanyang pamilya. Mariing kinondena ng mga taga-suporta ang umano'y surveillance at hindi malinaw na impormasyon tungkol sa kondisyon ng dating Pangulo. Nakulong na si Tatay Digong, ngayon, sinusurveillance pa sa loob ng kulungan. In the guise of welfare check, concern sila, which is not true. Kawawa na si Tatay Digong, pasukin pa. Kami dito mga OFW ang mga residents na Pilipino dito sa Japan ay hindi nanahimik o hindi mananahimik kailanman sa nangyari sa aming former President Rodrigo Roa Duterte at pagdala ng former President Roa Rodrigo Duterte sa dahig ay masasabi naming unfair and injustice. Nagpahayag din ng saloobin ang ilang miyembro laban sa umano'y laganap na korupsyon sa Pilipinas. Kakahiya talagang ginagawa ngayon, grabe ang korupsyon. Harap-harapan korupsyon. Dapat talaga dito is manindigan kung sino yung namuno sa buong bansa. Ang gusto ko iparating sa kanila is tigilan na nila ang korupsyon at pauwiin na si PRRD. Kasi yun lang naman ang kailangan natin, magkaisa sa bansa natin para magkaroon tayo ng tahimik na buhay, yung mapayapang buhay, yung lahat tayo nakikiisa, pati pinakamababang tao namumuhay ng tahimik. Si PRRD po ay diretsong tao, matino at mahal niya ang bayan. Hindi sila makakagalaw, hindi sila makapagnakaw ng pera ng bayan pag hanggang nandiyan si Duterte at saka sila Sara. Kumbaga sagabal sa kanilang balak. Lumabas kayo, ipakita nyo kailangan si Marcos mag-resign, kundi mamamatay tayo sa gutom. Yung mga nakawan at sa mga korupsyon na ginagawa sa Pilipinas, sana papanigan nila ang katotohanan. Huwag nilang babaliwin ang mga katotohanan at binabaliktad nila sa kasinungalingan. Ito lang po, sana maawa kayo sa mga batang mga ngailangan pagdating ng panahon. Nanawagan din ng RDPU sa mga Pilipino na alalahanin ang kabutihang nagawa ni Duterte at patuloy na ipaglaban ang kanyang kalayaan. Itong pagtitipon na ito ay panawagan po namin sa aming mga kababayan nandito sa Japan na sana huwag nating kalimutan ang kabutihan at kagandahang nagawa ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya kami nandito para magpakita ng suporta na ibalik na po sa Pilipinas si Tatay Digong.
Matapos ang lahat ng magandang ginawa ni Tatay Digong sa ating bansa, ganito ang isukli natin. Bakit ganun? Palagi naming dinadasal na sana makauwi na si Tatay Digong para umayos na ang bansa natin dahil hindi tayo magkakaroon ng peaceful na pamamalakad hanggat hindi sinasauli ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng mga Pilipino sa Japan, patuloy nilang ipaglalaban at ipapakita ang kanilang suporta para kay dating Pangulong Duterte. Mula dito sa Tokyo, Japan, ito si Shaki Kozaki, ang inyong Global Citizen Correspondent.